Bago tayo magpatuloy, shoutout muna kay Philps Blog, Joven Alcay, Terry Gonzalez, at sa lahat ng ating magigiting na mga K9 handlers, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 1721. Bilang ng dalawa, kahit na pinamamahalaan kong manalo sa balat ng aking mga ngipin, magkakaroon ka pa rin ng isa pang mahusay na manlalaban upang gumana para sa iyo. Ngunit ang manlalaban na ito ay hindi isa sa iyong mga pinagkakatiwalaang lalaki. Gagamitin mo muna ang taong ito upang masisi ang lahat kung kinakailangan, at itatapon mo siya sa sandaling wala na siyang halaga. Bilang ng 3, hindi mo pa rin pinansin ang pagkamatay ni Gabe. Nagpunta ka para sa presyon kay Denzel sa Paramount habang pinipigilan ang puwersa ng pulisya ng iyong mga kalalakihan sa isang solong dahilan iyon ay, upang mapunta ako mismo sa iyong pintuan. Alinman ako ay gagamitin mo, o papatayin mo ako. Wala nang ibang kinalabasan. Deputy Branch Leader Walker, tama ba ako sa lahat ng 3 mga pahayag na ito? Ang mainit na ngiti ni Justin ay bahagyang naglaho. Isang pahiwatig ng sorpresa ang sumalampak sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na may kakayahang mag-isip si Harvey na malayo sa unahan. Humabol si Justin at bumalik sa kanyang upuan. Harvey, gumagawa ka ng mas nakakahamak na mga akusasyon tungkol sa akin. Kailangan mong bayaran ang presyo para sa pagsabi ng mga hindi mapagkakatiwalaang mga paninirang puri. Kahit na gusto ko ang posisyon ng pinuno ng sangay, umaasa ako na makukuha ko ito dahil sa aking mga kakayahan, at wala ng iba. Ang lungmen ay kumakatawan sa tiwala ng gobyerno para sa underworld. Ang mga may mabuting moral na katayuan at reputasyon lamang ang maaaring makaupo bilang isa sa mga pinuno ng sangay ng lungmen. Dapat mong malaman ang katotohanan ito. Dapat mong isipin ng 2 beses bago sabihin ang mga bagay na ito sa hinaharap, Mr. York. Mabuti na lang na tayo lang ang nag-uusap tungkol dito. Kung ang mga tagalabas ay nakakakuha ng salita, walang paliwanag na maaaring malinis ang mga bagay. Kumatok si Justin sa lila na luad na teapot sa mesa, at pagkatapos ay mahinahon na ipinagpatuloy ang kanyang pagsasalita. Kung mayroon akong mga masamang hangarin, bakit bibigyan kita ng isang pagkakataon na pakasalan si Kate? Kahit natutol ako sa buong mundo, hindi ko itatapon ang aking sariling anak na babae, hindi ko gagawin. Pinakitaan ni Justin si Harvey ng isang nakabagbag damdaming hitsura, na nagkukulang ng isang mapagbigay na saloobin. Parang hindi niya iniisip ang mga paninirang puri ni Harvey. Hinayaan mo ako sa lungmen hindi dahil sa paghanga mo o tumingin sa akin. Ibinagsak ni Harvey ang kanyang teacup at kinuha ang isang stack ng cash. Pinipilit mo lang akong ibagsak at kontrolin mo ako. Natatakot ka sa akin na sumali sa tabi ni Rachel. Si Rachel lang ang nagpapasakit sa iyo. Kung nasa tabi ko siya, hindi mo rin kami kalaban. Hindi kahit na sa iyong nangungunang mahusay na general, si Eugene. Bukod sa pagkakaroon ng higit pang lakas ng labanan, dadalhin mo ako upang patunayan sa mas bata na henerasyon ng lungmen na sumusuporta kina Rachel at Aidan na iyong pinahihintulutan ang sinuman. Katulad nito, mas mababa ang problema mo sa pag-recruit sa kanila para sa isang pagkakataon upang talunin si Rachel. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan mo akong sumali sa iyo, alinman upang makakuha ng isang malakas na subordinate, para sa kapakanan ng iyong sariling kinabukasan, o upang bigyang katwiran ang pagkamatay ni Gabe kay Eugene. O dapat kong sabihin, kailangan mo akong sumali sa iyo sa oras na ito. Kapag sumali ako sa iyo, ang aking buhay at kamatayan ay nasa ilalim ng iyong kontrol. Magagawa ko lang ang lahat tulad ng sinabi mo, hindi ba? Tulad ng para sa pagpapakasal sa akin kay Kate, iyon ay isang taktika lamang upang manatili ako. Kinuha ni Harvey ang salansan ng cash sa kanyang kamay. Naglakad siya patungo sa isang kalapit na bintana at ibinaba ang kanyang kamay, na nagiging sanhi na ang mga perang papel na lumipad kahit saan. Ang bawat tao'y may gusto ng pera, ngunit hindi ko gusto ang sa iyo. Hindi ka karapat-dapat,
Pagkatapos ng lahat, galit na galit si Justin. Galit niyang hinampas ang kanyang lamesa. Nabigo mo ako, Harvey York. Hindi mabilang na mga tao ng mas batang henerasyon ay hindi kahit na magkaroon ng pagkakataon na sumali sa lungmen at kumapit sa akin. Bibigyan kita ng isang pagkakataon upang tumaas. Ngunit hindi lamang hindi mo pinahahalagahan ang pagkakataon, patuloy mo rin akong ininsulto ng paulit-ulit. Hindi ba sa palagay mo ay masyado kang bastos at walang alam? Sa lahat ng oras na ito, ang matikas na babae sa gilid ay malamig na nakatingin sa kay Harvey. Likas nilang alam kung gaano kahirap sumali sa lungmen. Sa kanila, ang pag-uugali ni Harvey ay walang kakulangan sa pagpapakamatay. Huwag nating pag-usapan ang paninirang puri at pang-iinsulto. Ngunit dahil narito na tayo, naramdaman kong dapat kong ipaliwanag ang ilang mga bagay para sa kapakanan ni Kate. Bilang isa, nagbigay ako ng ilang mga payo kay Brian para talunin niya si Gabe. Ngunit, hindi ko sinabi sa kanya na gawin ang pagpatay. Kung tatanungin mo ang iyong mga kapatid na lungmen na nandoon, makakakuha ka ng buong kwento. Hindi mo kailangang gamitin ito upang bantaan ang mga tao, ito lamang ang tumingin sa akin. Bilang ng dalawa, hindi ko alam kung anong uri ng pakikitungo mo kay Rachel at Aidan, ngunit dapat kong ipaalala sa iyo. Mayroong ilang mga bagay na dapat mong isuko. Kahit na pinamamahalaang mong manalo kay Rachel, walang pagkakataon na magagawa mong maging pinuno ng sangay. Nag-aalaga ka lang sa iyong mga panalo at pagkalugi. Wala kang mga alituntunin na kinakailangan upang maging isang wastong pinuno ng sangay ng lungmen. Bilang ng tatlo, kung magretiro ka sa iyong rurok, maaari kang manatiling mayaman na lalaki. Ngunit kung nagpaplano ka pa ring ipaglaban ang posisyon ng pinuno ng sangay, ipaalala ko sa iyo na ihanda muna ang iyong sariling libingan. Umikot si Harvey. Pagkatapos, nagsalita pa siya. Marami lang akong sinasabi dito mula nang makilala natin ang bawat isa. Inaasahan kong alam mo kung ano ang pinakamahusay para sa iyo. Kung hindi dahil sa kay Kate, hindi sasabihin ni Harvey ang alinman dito. Nakatitig si Justin sa likuran ni Harvey, nanginginig sa galit. Tinuro niya na nag-aakusa sa kay Harvey at tumahol sa galit. Harvey York, sinusubukan mo bang sabihin sa akin kung paano gawin ang mga bagay? Binibigyan kita ng isang pagkakataon, mahinahon na sagot ni Harvey. Ha, binibigyan mo ako ng isang pagkakataon. Paanong nagbibigay ka sa akin ng isang pagkakataon? May karapatan ka ba? Malamig na tumawa si Justin. Siyempre ginagawa ko. Ako ang pinuno ng sangay ng Mordu Lungmen. Si Harvey ay umikot ng hindi matatag. Sinabi mo lang na ikaw ang pinuno ng sangay ng Mordu Lungmen. Medyo nagyelo si Justin. Pagkatapos, isang mapaglarong ngiti ang kumilay sa kanyang mukha. Binata, hindi ka dapat magbubuga ng walang kaparirikan hanggat gusto mo. Sinabi mo na pinuno ka ng sangay ng Mordu Lungmen. Niloloko mo ba ako? Hindi mo ba alam na ang lungmen ay magwawasak sa iyo sa oras kung naririnig nila ito? Ang mga miyembro ng lungmen na naruroon lahat ay sumulyap sa kay Harvey. Sa loob ng bawat sangay ng lungmen, ang pamagat ng pinuno ng sangay ay sumisimbolo ng awtoridad sa lahat. Gayunpaman, ang batang prepubescent na ito ay talagang inaangkin ang kanyang sarili na pinuno ng sangay. Siya ay naghahanap ng kanyang kamatayan. Hindi pinansin ni Harvey ang kanilang mapanirang tingin at mahinahong sumagot, nagsasabi lang ako ng totoo. Ang katotohanan. Bumantong hininga si Justin, kumikislap kay Harvey ng isang awa. Lumakad siya at gaanong tinapik ang balikat ni Harvey. Naiintindihan ko ang isang binata na hindi alam ang kanyang sariling mga limitasyon. Ngunit ang iyong mga salita ay tumawid sa linya. Palagi akong naging bukas sa pag-iisip, ngunit dapat akong gumawa ng isang bagay kung may nang-iinsulto sa lungmen. Hahayaan kitang maunawaan kung ano ang eksaktong maaari at hindi masasabi sa iyong buong buhay. Ang kalmado at mapayapang paraan ni Justin ay nawala ng lubusan. Tanging ang mapagmataas na maaaring isang piling tao ang nanatili. Tumawa lang si Harvey.
Pinaplano mo bang gumawa ng aksyon laban sa akin, Deputy Branch Leader Walker? Hindi, pinaplano kong magturo sa iyo ng isang aralin. Lumabas si Justin sa silid at lumingon sa matikas na babae. Connie, ipakita sa taong ito ang kinakatawan ng lungman. Isa pang bagay, dapat niyang malaman na kinamumuhian ko ang mga taong tumatawag sa akin bilang pinuno ng sangay. Ang bawat solong tao na gumawa nito ay namamatay. Lumakad si Justin matapos na mag-ayos ng order, tumawid sa kanyang mga braso. Nakatitig si Harvey sa likuran ni Justin na may paniningkit na mga mata, at walang emosyon. Ang kinatawang pinuno ng sangay na ito ay mukhang bida. Hindi nakakagulat na nagawa niyang sumalungat kina Rachel at Aidan ng matagal, kahit na walang malinaw na tagumpay. Sa engranding pamamaraan ng mga bagay, gayunpaman, ang lahat ay walang kahulugan. Hindi niya pinansin si Connie at ang iba pang mga miyembro ng lungmen, at casual na lumakad palayo. Sakto habang siya ay gumawa ng isang solong hakbang, si Connie at ang tatlong iba pang mga miyembro ng lungmen ay nagmarcha at hinarang ang kanyang landas. Sir York, huminto ka. Kung nais mong umalis, dapat kang sumunod sa mga kondisyon ni Sir Walker at humingi ng tawad. Tumawa si Harvey, sa palagay mo ba ay maaaring pigilan niyo ako sa inyong mga pilay na martial arts? Ngumiti si Connie matapos marinig ang mga sinabi ni Harvey, bago pa man siya mag-ayos ng damit upang magkaroon ng silid para sa parehong mga paa. Pinahigpit niya ang kanyang mga mata sa babala. Sa loob ng sangay ng Mordo, si Gabe ay tinawag na pangalawang nangungunang alagad ng mas bata na henerasyon. Ngunit dapat mong malaman na siya ay bahagi lamang ng mas bata na henerasyon. Bukod sa, sinusubukan lamang ni Sir Walker na suportahan si Gabe. Huwag isipin na ang pagsugpo kay Gabe ay nagbibigay sa iyo ng karapatang kumilos ng mayabang dito. Lahat tayo dito ay mas malakas kaysa kay Gabe. Maaari mong subukan kami kung hindi ka sa amin naniniwala, ngunit ang katotohanan ay ang iyong tinatawag na kumpiyansa ay isang biro sa amin. Ngumiti si Harvey. Yamang ang lahat dito ay napakabuti, bakit hindi mo sila hayaang lumaban kay Rachel sa halip na ako? Nawala ang ngiti ni Connie tulad ng paglakad niya kay Harvey. Ang tatlong miyembro ng lungmen ay sumulong sa malamig na mga ekspresyon, at itinapon ang kanilang mga suntok ng sabay-sabay. Sampal, sampal, sampal. Inikot ni Harvey ang kanyang katawan sa paligid, na parang humakbang siya sa parehong lugar na kinatatayuan niya. Ang bawat solong paggalaw niya ay pinamamahalaang upang maiwasan ang lahat ng mga nakasisindak na pag-atake na dumating sa kanyang paraan. At sa wakas, isinubo ni Harvey ang kanyang palad laban sa lahat ng tatlong kapatid ng lungmen. Ang tatlong miyembro ng lungmen ay ipinadala na lumilipad. Bumagsak sila sa dingding, at nahulog. Lahat sila ay dumudugo mula sa kanilang mga bibig at ilong. Ang mga malalaking kopya ng palad ay natigil sa kanilang mga mukha. Ang pag-atake ni Harvey ay hindi pumatay sa kanila, ngunit ang kanilang lakas ng loob na gumanti ay nawala. Umikot ang mga mata ni Connie. Hindi niya inaasahan na si Harvey ay nakakatakot at nangingibabaw dito. Ngunit walang oras para sa kanya na mag-isip. Sa sandaling lumitaw si Harvey sa harap niya, isinubo niya ang kanyang mga braso at inihayag ang mga nakatagong mga bakal niya sa bawat kamay. Nag-pound si Connie, kasama ang mga nakatagong mga sandatang bakal niya. Ngunit sa sandaling ang mga sandata ay dumating, nauna na sa kanya si Harvey. Sampal, hindi man nagkaroon ng pagkakataon si Connie na hawakan si Harvey sa kanyang mga nakatagong bakal. Ipinadala siya sa pag-ikot sa hangin na may isang solong malakas na sampal, sa wakas ay bumagsak siya sa isang kalapit na lamesa sa lugar. Ang isang maliwanag na pulang palad na nakaprint ay nasa kanyang mukha, at ang kanyang bibig at ilong ay dumudugo ng labis. Ang buong mukha niya ay naging baluktot, si Connie ay nahulog sa labis na kawalan ng pag-asa. Madilim ang mukha niya na parang gabi. Hindi siya makapaniwala na hindi niya napigilan ang pag-atake ni Harvey. Hindi niya rin masangga ang isang solong pagtama sa kanya. Lumabas si Harvey sa opisina, na walang emosyon.
Huminto ang isang Rolls-Royce sa labas ng likuran na pintuan ng Longmen's Budokan. Maraming mga miyembro ng Longmen ang nagbukas ng pintuan ng kotse ng magalang, matiyagang naghihintay na pumasok si Justin. Kumilos si Harvey sa karamihan ng tao tulad ng isang multo, patungo sa kotse. Bang! Bago pa ang sinuman ay maaaring gumanti, isang malakas na putok ang sumabog. Ang pintuan ng Rolls-Royce ay ipinadala na lumilipad na may isang solong malakas na sipa. Lahat ay naguguluhan. Sa sobrang pagkabigla nila, hindi na nila maibabalik ng mabilis ang kanilang katinoan. Walang sino man ang inaasahan na may isang taong matapang na makapasok sa gitna ng convoy at sipain ang pintuan ng kotse. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Si Justin, na papasok na sana sa sasakyan, ay nagyelo. Nang makita niya si Harvey sa harap niya, ang kanyang mga mata ay naningkit. Lubhang nasisiyahan ako, Deputy Branch Leader Walker. Hindi nagsalita si Harvey ng malakas, ngunit malinaw niyang binigkas ang pamagat ni Justin. Sinipa niya ang mga miyembro ng Longmen na sinubukang palibutan siya, at pagkatapos ay sinulyapan si Justin. Hindi ko inakala na tayo ay nakatadhana upang magkita muli ng maaga. Nasimangot si Justin. Nagulat siya nang matuklasan na kahit si Connie ay hindi mapigilan laban kay Harvey. Ngunit hindi rin siya takot, alinman. Ano ang sinusubukan mong gawin? Wala talaga, ngumiti si Harvey. Nais ko lang sabihin sa aking mahal na biyena na itigil na ang pangangarap tungkol sa pagkakaroon ng posisyon ng pinuno ng sangay. Hindi ka karapat-dapat, pagkatapos ng lahat. Sampal. Pagkatapos ay isinubo ni Harvey ang kanyang palad laban sa mukha ni Justin. Ang sampal ay tumunog ng malakas at malinaw. Matapos bigyan si Justin ng sampal, ngumiti si Harvey sa kasiyahan. Kaya, gisingin kita mula sa iyong pangarap na ikaw ay isang pinuno ng sangay. Tumalikod si Harvey at humakbang ng madali. Ang karamihan ng tao ay natulala. Tinakpan ni Justin ang kanyang maliwanag na pulang mukha, na nagyelo ng matigas. Malamig na galit ang kanyang mga mata, at bigla siyang tumawa sa langit. Ang pangungutya at pagkasuklam ay isinulat sa buong mukha niya. Matapos umalis sa Budokan ng Longmen, binigyan ni Harvey si Hailey ng isang tawag sa telepono. Pagkatapos nito, hindi ito malayo sa oras na itinakda ni Harvey. Kung hindi pa rin nakikipag-ugnay si Yvonne kay Harvey, pupunta siya mismo sa mga Smith. Sa una, nais ni Harvey na makitungo sa sangay ng Mordus Longmen bago pumunta sa Smiths. Ang pagdala ng pamagat ng pinuno ng sangay habang nakaharap sa mga Smith ay maaaring malutas ang ilang mga problema. Ngunit ayon sa bagong intel, si Justin ay mayroon na ngayong si Lucas Jean, isa sa 6 na prinsipe ng Mordo, na sumusuporta sa kanya upang maging bagong pinuno ng sangay. Sa madaling salita, mahirap harapin ang sitwasyon sa isang maikling panahon. Mayroong 1,000 mga bagay na dapat alagaan sa loob ng Mordo, at si Harvey ay kailangang harapin ito ng paisa-isa. Ang bigat ng kanyang mga tungkulin ay naging sanhi sa kanya ng isang pangunahing sakit ng ulo. Naisip niya si Cynthia na naghihintay sa kanya sa numero 1 villa sa Fragrant Hill, at nagpunta upang bumili ng ilang mabilis na pagkain bago bumalik sa distrito ng Fragrant Hill. Sakto habang papunta si Harvey sa kanyang villa, isang nakakagulat na tinig ang tumawag sa kanya. Harvey, anong ginagawa mo dito? Tumalikod si Harvey, para lamang makita ang buong pamilya ng Malone. Ang tinig ay kay Hazel. Tila nagulat si Hazel. Naturally, nagulat siya nang makita si Harvey dito. Harvey, bakit ka nandito? Parehong si Kelly at June ay tulad na naguguluhan. Ang buong distrito ay kabilang sa mayayaman. Ang mga mahihirap na tao ay hindi maaaring magrenta ng kahit banyo dito, hayaan lamang na bumili ng bahay. Binati ni Harvey ang pamilya ng isang ngiti. Auntie, Uncle, Hazel. Magandang gabi. Kumain na ba kayong lahat? Tumango si Kelly.
Hindi rin itinago ni June at Hazel ang pagkasuklam at kasuklam-suklam sa kanilang mga mata. Gayunpaman, sa halip ay nagulat si June nang malaman niya na binigyan sila ni Harvey ng Polygonum multiflora at black tea. Hindi inisip ni June na may pera si Harvey. Ipinagpalagay niya na marahil ay ninakaw niya ang mga pag-aari ng kanyang asawa para sa kanyang sariling pagmamataas. Ang kanyang pangunawa kay Harvey ay hindi nagbago. Sa katunayan, ang kanyang pagkasuklam sa kanya ay tumaas lamang. Hindi pinansin ni Harvey si June at lumingon kay Kelly. "Uncle Malone, nandito ka ba para maglakad? Bakit ka nandito?" Ngumiti si Kelly at sumagot, medyo sumikat si Hazel sa kanyang live streaming sa mga nakaraang araw. Nakakuha siya ng ilang libong dolyar na halaga ng mga bonus na. Kasama na ang $1,000,000 ni Mr. Tycoon, marahil ay mayroon siyang halos $100,000 na halaga ng mga bonus. Sinabi niya na nais niyang mag-ipon ng pera at bumili ng villa dito, kaya nandito kami upang tumingin. Kabanata 1725. Ang Fragrant Hill ay may pinakamahusay na mga villa sa paligid ng Mordo. Nais kong dalhin dito si Hazel upang magkaroon ng pakiramdam para sa kapaligiran habang sinusuri ang mga presyo. Tiyak na makakakuha siya ng higit na pagganyak pagkatapos tingnan ito. Natuwa si Kelly na ang kanyang sariling anak na babae ay nabubuhay sa kanyang mga inaasahan, kumita ng daan-daang libong dolyar sa loob lamang ng 2 araw. Hindi niya iniwan ang kanyang trabaho sa Kaizen Group dahil lamang sa naging viral siya. Kaya, ang nakaranas at may sapat na gulang na si Kelly ay lubos na nasiyahan. Si Hazel ay may isang mapagmataas na hitsura. "Huwag kang mag-alala, tatay. Mayroon akong nangungunang bro na nagbibigay sa akin ng pera. Kailangan ko lang ng 1 buwan bago ako makakabili ng villa dito." Si Hazel ay nakasuot ng itim na damit na Chanel, ang kanyang mukha ay tapos na may matikas na pampaganda. Nagpakita siya ng kaakit-akit at puno ng kumpiyansa. "Bum-antong hininga. Ano ang ginagawa niyong dalawa? Nagpapakitang gilas ng inyong kayamanan." Agad na pinutol ni June ang pag-uusap sa pagitan ng dalawa. Paano maiintindihan ni Harvey ang pag-iisip na gumastos ng milyon-milyong dolyar? Hindi niya magagawang gawin itong maraming pera sa buong buhay niya. Gagawin mong masama ang pakiramdam ni Harvey kung patuloy mong ipinapakita ang iyong pera ng paulit-ulit. Dapat ding magtrabaho si Harvey bukas. Si Hazel ang nagtalaga ng trabaho para sa kanya. Ano ang iisipin niya? Gustong-gusto ni June na magpakita, ngunit ayaw niyang magpakita sa harap ni Harvey. Ito ay isang malaking problema kung si Harvey ay nakatakda sa pagkuha ng lahat mula sa kanyang pamilya. Sa isang maling hakbang, maaaring gamitin ni Harvey ang dahilan ng pagiging magkabatang mga sweethearts kasama si Hazel at harapin ang buong pamilya na walang katapusan sa isang pagtatangka na maging kanilang live-in son-in-law. Kung mangyayari iyon, maaaring hayaan lamang ng kanyang asawa sina Hazel at Harvey para sa kanyang pagmamataas. Iniisip ang lahat ng ito, si June ay natakot sa kung ano ang maaaring mangyari sa hinaharap. Agad niyang binago ang paksa. "Oh, Harvey, lubhang nasisiyahan kami. Hindi isinasaalang-alang ni Hazel at nang iyong tiyuhin ang iyong damdamin at nagsimulang magpakita sa harap mo. Mangyaring huwag isipin ito. Isa pang bagay, hindi mo pa sinabi sa amin kung bakit ka naririto. Nakita ko lang na pumapasok ka sa isa sa mga villa dito. Ang lahat ng mga elite ay nakatira dito, kaya hindi ka dapat pumunta sa iyong sarili o makakakuha ka ng malaking problema." Binaril ni Kelly si Harvey ng isang nakakagulat na hitsura. Naisip niya na hindi dapat nandito si Harvey kahit na ano. Nakatitig si Hazel sa takeaway box sa kamay ni Harvey, at agad na ipinapalagay na narito siya upang maghatid ng pagkain. "Nanatili ako sa number 1 villa para sa oras na ito, Uncle," sabi ni Harvey, na nakangiti. "Bakit hindi ka pumasok at tingnan? Hindi ba si Hazel ang bumibili ng villa dito? Maaari kang tumingin sa paligid kung nais mo." Dito, ang mga mata ng pamilyang Malone ay kumibot at ang kanilang mga mukha ay naging kakaiba.
Si June ay sinukat si Harvey, at pagkatapos ay sinaksak siya ng isang nakakagulat na ngiti. Harvey, sinabi mo lang na namumuhay ka sa numero 1 villa. Ang numero 1 villa ba ay sa iyo? Mahinahon na tumango si Harvey. Tama iyan. Akin ito. Harvey, halos 12 taon na ito. Naging mahilig ka bang magpakita kamakailan? Hindi mo ba naiintindihan na ang mga tao ay kailangang magkaroon ng katapatan? Bago si June ay maaaring sabihin kahit ano, nagsalita muna si Kelly. Pinapagamot mo ba kami tulad ng mga tanga kami? Sa palagay mo hindi namin alam na ang numero 1 villa ay kabilang sa first in command ang pamilyang Lynch. Alam ng lahat sa Mordo. Kailan pa naging villa mo ito? Kahit na ikaw ay mapagmataas, hindi bababa sa maging lohikal tungkol dito. Harvey York, maaari kang maging mahirap, ngunit hindi ka mabubuhay ng walang mga prinsipyo. Tila nabagbag damdamin si Kelly.